Dadako na tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At nagpapasalamat tayo sapagkat sa araw na ito ay makakasama natin si Pastor Rolly Sebeses, isa sa mga elder ng Moonwalk Community Bible Church. In fact, 4 sila na elders doon. At para sa mga matatagal na rito sa church, siyempre hindi naman bago na si Pastor, ano? Pero doon sa mga bago lang ay si Pastor Rolly ay kabahagi na halos ng ating pong iglesia sapagkat ang iglesia ng SGCC ay sinimulan sa pangunguna ng MCBC, ng Moonwalk Community Bible Church. At kahit po ako'y pastor na, siya po ay tinuturing ko pa rin pastor ko dahil noong nagsimula ang SGCC bilang isang fellowship ay naging member kami ng MCBC, ng aking may bahay, ng ilan sa mga naunang mga members dito. And after that, syempre, ay naging independent ang ating pong iglesia. And we're so thankful that na makakasama natin siya, and he will be our speaker this morning. At pinaunlakan niya yung ating paanyaya na siya ay maging tagapagsalita natin. Tawagin natin si Pastor Rolly Sebeses. Maraming salamat, Pastor George, at sa pagpapakilala mo sa akin, parang lalo akong tumanda, ano? But, matagal na kami magkakilala ni Pastor George, kahit na hindi pa siya sa Reformed Church, ay magkakilala na kami, nakapagsalita na ako doon sa dati pa niyang iglesia. Pero binabati ko po ang bawat isa. Bagaman siguro 1/4 na lang ng church na ito ang kakilala ko ng matagal kasi ang daming bago sa aking mga mata. Pero isang pagpapala yun na pinapalago kayo ng Panginoon at kamangha-mangha na kung dati isang maliit na grupo lang na nagtitipon sa likod ng bahay nila Pastor George, nandito na sa isang gusali. At napakarami ng dumadalo. Namangha nga ako, daming kalalakihan dito sa inyong kalagitnaan. Sana mag-raise up pa ang Panginoon, ang mga pastor sa future na tutulong kay Pastor George. Pero ngayong umaga, nais ko pong hilingin na buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Timothy chapter 4, 1 Timoteo kapitulo 4, at nais kong basahin ang talata 1 hanggang 5 ng 1 Timothy chapter 4. Sabi po dyan, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang spirito at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anuman dapat tanggihan kung tinatanggap ito ng may pagpapasalamat. Sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Tayo po ay manalangin at hilingin natin ang tulong ng Panginoon. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na maaari kaming magbulay-bulay sa inyong salita sa paraan ng aming pagsamba sa inyo, na dinggin namin ang inyong tinig. Nawa, maging katotohanan nga na tinig ninyo ang marinig namin at hindi tinig ng tao. Kausapin po niyo ang bawat isa sa amin at palaguin niyo po ang aming pagkakilala sa inyo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong binasa natin ngayon ay isang nakakalungkot na sitwasyon, no? Lalo na yung nasa unang bahagi nitong 1 Timothy 4. Kasi sabi dito, sa huling panahon daw, iba'y tatalikod sa pananampalataya. In fact, sa ibang bahagi ng mga epistle ni Apostle Paul, makikita natin, marami ang tatalikod. Marami na mga dumadalo sa iglesia, maaaring mga kasapi ng iglesia ang makikinig
sa mga madayang mga guro at imbis na panatiliin yung matapat na salita na narinig nila ng matagal na panahon, yayakapin nila ang doktrina ng mga demonyo, doktrina na lihis sa salita ng Diyos na galing daw sa bibig ng mga madayang guro. Ngayon, pansinin po ninyo yung pagkakalarawan dito sa mga guro na ito na matatagpuan natin sa verse 2. Sabi sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, hindi katotohanan, kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Napaka makulay po ang paglalarawan nung puso o budhi nitong mga nagtuturo ng kasinungalingan. Na meron doon silang budhi na tinatakan ng nagbabagang bakal. Kaya itong mga gurong ito, hindi naman sinabi dito, pero maaari na nung una, sila rin ay dumadalo sa iglesia, pinag-aaralan ng salita ng Diyos, pinaninindigan ng katotohanan. Pero dahil sa hindi nila pag-iingat sa kanilang budhi o yung tinatawag nating konsyensya, nilarawan po yung mga konsyensya o budhi nila na tinatakan ng nagbabagang bakal. Ang ibig sabihin po, naging manhid yung kanilang mga konsyensya. Bagaman hindi naman tayo lahat guro ng salita ng Diyos o hindi naman tayo nag-aambisyong maging guro ng salita ng Diyos, nais natin na hindi maging katulad nitong mga madadayang guro na ito na nilarawan na nagkaroon ng budhi na tinatakan ng nagbabagang bakal. Sa makatuwid, ayaw po natin na mangyari sa atin yung nangyari sa mga gurong ito na pati tayo na maaring matagal na dumadalo sa iglesia, makasama dun sa mga taong tatalikod daw sa pananampalataya dahil sa hindi pag-iingat sa kanilang budhi. Yan ang layunin natin ngayong umaga. Pangalagaan po natin ang ating budhi na hindi masabi sa atin na sa isang araw na dadaan, magkakaroon tayo ng budhi na parang tinatakan ng nagbabagang bakal. Meron po tayong 4 na bahagi lang nitong mensahe na ito. Unang-una, itanong natin kung ano ba yung budhi natin bilang mga nilalang ng Diyos. Pangalawa, bakit ba natin dapat pangalagaan yung ating budhi o yung ating konsyensya? Pangatlo, ano ba ang manhid na budhi na binanggit po dito sa talata 2? At pang-apat, paano ba nagsisimula ang manhid na budhi na dapat nating iwasan para hindi maging budhi ng mga maling guro yung maging budhi din natin. So, unahin po natin yung tanong, ano ba ang budhi? Ang budhi po ay kasama sa ating pagkatao na pinagkaloob ng Diyos upang tulungan tayo sa ating pagpapasya. Kung ang isang bagay ay tama o mali, kailangan po natin yan. Hindi lang natin kailangan ng mapa o GPS pagka nagmamaneho tayo o pupunta tayo sa isang lugar para hindi tayo maligaw. Alam niyo po, parang daanan din ang buhay na maaari tayong maligaw kung hindi natin pipiliin yung ating mga pinupuntahan, hindi magiging tama yung ating mga desisyon at hindi magiging maganda ang ating mga gawi. Hindi maiiwasan. Kailangang kilatisin ang ating dinadaanan. Kailangang pagpasyahan kung ang isang bagay na ating binabalak, pinaplano, ginagawa ay tama o mali. Yung budhi po natin, binigay ng Diyos bilang
tulong sa bagay na yan. Basahin po natin ang Roma 2:14 hanggang 15. Romans chapter 2, verse 14 to 15. Sabi po dyan, sa verse 14, sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, na dito ay nagpapatotoo din ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Hindi lang po mga Hudyo ang may 10 utos. Hindi lang mga Hudyo ang may kautusan ng Panginoon na sila lamang ang nakakaalam ng tama o mali, na pagdating ng paghahatol, pwede nating sabihin na wala tayong batas na binigay ang Diyos, kaya lusot tayo sa paghahatol ng Diyos sa hindi pagsunod sa batas na yon. Hindi po ganon. Meron pong batas ng Diyos na nakasulat sa bawat puso ng nilalang ng Diyos. Kasama po ng ating pagkatao yan. At ang tawag po dyan ay ang ating konsyensya na sinabi sa talata 15, nagbibintang o kaya nagtatanggol sa atin sa pagbasa niya ng kautusan ng Diyos na nakasulat sa ating mga puso. In other words, we don't need tablets of stone or the 10 commandments in order to know what is right and what is wrong. The law of God is written in the hearts of each created individual. Man, woman, adult, child, meron niyang kautusan ng Diyos sa puso na binabasa ng ating konsyensya upang sabihin sa atin kung tama o mali ang ating ginagawa. Kung tama ang ginagawa natin, ipinagtatanggol tayo nito. At kung mali naman ang ginagawa natin, nagbibintang ito sa atin na mali yung ating ginagawa. Kaya po, huwag tayong magalit sa ating konsyensya. Kaibigan natin yan. Mabuting kasama yan. Kasi ginagabayan tayo eh. Kung tama o mali yung ginagawa natin, lalo na kung nalilito tayo, lalo na kung nag-iisip tayo, sinasabi natin ng konsyensya natin, tama yung ginagawa mo. O kaya, mali yan, huwag mong papasukan yan, huwag mong gagawin yan, o itigil mo na yung ginagawa na yan. Yan ay tinig na nagsasalita sa loob natin sa pagsabi sa atin kung ano ang tama o mali. Ngayon may isa pong problema. At ang problema, yung puso natin nabahira ng kasalanan sa pagiging anak ni Adan at saka ni Eva. Kaya, hindi laging malinaw yung kautusan ng Diyos sa ating mga puso na kung minsan nagkakamali yung ating konsyensya. Na bagaman tama naman yung ginagawa natin, nakukonsyensya tayo na mali yung ginagawa natin yun. Dahil nagkakamali yung basa ng konsyensya sa kautusan ng Diyos na medyo lumabo dahil sa kasalanan. At kung minsan naman, yung konsyensya natin hindi nagsasalita, bagaman mali na yung ginagawa natin, parang kinukonsinte ng konsyensya natin na tama pa rin yung ginagawa natin, pero lumilihis na pala tayo ng daan. In other words, hindi na accurate lagi ang ating konsyensya, pero gusto kong sabihin, practically speaking, mapapagkatiwalaan pa rin. Kaya dapat nating pakinggan in order to be safe. In other words, gumagana pa rin. Kahit sabihin natin na nabahira na yung kautusan ng Diyos sa ating mga puso, na kung minsan nagkakamali ang konsyensya, mahina yung konsyensya, mapapagkatiwalaan pa rin in a general sense. Di ba kayo nakapanood sa TV ng mga in-interview, nahuli, nakapatay ng tao, nahuli, sumuko sa mga kapulisan, yung nakapatay ng tao, tatanong nung i-interviewin nung nagbabalita, bakit po kayo sumuko? Hindi kayo nagtago. Ano sasabihin nung nakapatay?
na konsyensya ako eh. Ba, gumagana pa pala konsyensya kahit sa isang mamamatay tao. Sa makatuwid, pwede pang pagkatiwalaan. Yung ating konsyensya, hindi natin pwedeng sabihin, maling guro ka dahil nagkakamali ka eh. Hindi. Nababasa pa rin naman. Nandiyan pa rin naman. Alam pa rin naman kung anong tama o mali. Pag ikaw pumunta ka sa isang bundok, pagkatapos may tribo doon na walang misyonero na tumungo, walang alam sa Biblia, walang alam sa salita ng Panginoon, pumunta ka sa isang bundok sa liblib, pagkatapos dumating ka doon sa tribo na yon, subukan mo nakawin yung manok nila. Ano kaya ang gagawin nila sa iyo pag nagnakaw ka ng manok doon sa kanilang mga inaalagaan? Kakamayan ka ba nila at papalakpakan dahil ninakaw mo yung manok nila? O ninakaw mo yung asawa ng hari? Niligawan mo yung asawa ng hari? Matutuwa ba yung tribo na yon sa ginawa mo? Sasabihin natin, aba hindi ko gagawin yon. Baka hindi ako makalabas ng buhay doon pag nagnakaw ako ng manok. O di kaya niligawan ko yung reyna nung tribo na yon. Bakit po? Paano nalaman nung mga tao na wala namang Biblia, wala namang nagturo sa kanila kung anong tama o mali, bakit para sa kanila yung pagnanakaw ay mali? Bakit sa kanila yung pangliligaw ng hindi mo asawa ay mali? Ano nagsabi sa kanila? Mga kapatid, may puso din sila na may kautusan ng Panginoon. Kumikilos din yung kautusan na yun sa kanila na nagsasabi sa kanila na isang bagay ay tama o mali kahit hindi sila mga Hudyo na nakatanggap ng tablets of stone na nandun ang 10 utos ng Diyos. So, pag natin i-condemn ang konsyensya, gumagana pa rin yan. So, yan ang budhi o yan ang konsyensya. Ngayon, bakit po dapat pagtuunan nyo ng pansin ito at hindi dapat pabayaan ang ating konsyensya? May 2 dahilan po ako kung ba't mahalaga. Unang-una, yan po ang inaasahang bunga ng ministeryo sa isang iglesia na pinangangaralan ng mga pastor. O, alam ba natin yon? Tingnan po nyo sa 1 Timothy chapter 1 and verse 5. Unang Timoteo 1:5. Ito, pinaliwanag ni Pablo kay Timoteo at sabi niya, ang layunin daw ng aming tagubilin, yung tagubilin parang description niya ng ministry ni Paul Yung purpose daw, yung goal ng ministry ni Paul, pag-ibig. Kaya kung ang isang iglesia ay walang pag-ibig, puro away at hindi pagkakaintindihan, hindi nagtagumpay ang ministry sa iglesyang yon. Kasi yan ang sabi, ang aming tagubilin, ang aming ministeryo para sa inyo, pag-ibig. Gusto naming makita ang pag-ibig sa inyo na nagsisimula saan? Sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi mapagkunwari. Nais naming makita ang pag-ibig na nanggagaling sa isang mabuting budhi. Yan ay layunin ng ministeryo, dahilan kung bakit kami naglilingkod ng mga pastor upang udyukin ang mga tao mula sa isang malinis na konsyensya. Walang bahid ng maling motibo. Malinis na budhi na umusbong at lumago ang mga tao at ang buong iglesia sa pag-ibig. Magkaroon sila ng mabuting budhi, mabuting paninindigan kung ano ang tama o mali at matibay na pagpasya. Yan ang prayer namin mga pastor, mga kapatid, yung nabanggit sa Hebrews chapter 5 and verse 14. Ito po nabanggit doon, no? Sabi sa verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na dahil sa pagsasagawa, nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ayaw daw ng mga pastor
na yung kanilang mga miyembro, sasabihin, wala naman pagkakaiba. Pwede naman ito, pwedeng yan. Dapat daw, makita nila kung anong mabuti at masama. At nakakatulong ang isang mabuting budhi sa bagay na yan, na hindi kailangan na akayin mo yung bawat miyembro sa bawat araw ng buhay nila upang gabayan mo kung anong tama o mali, pero kumbaga, pwede mo silang bitawan dahil sinanay mo sila sa matapat na pagtuturo ng katotohanan, bitawan mo sila sa buhay at may tiwala ka sa kanila na hindi sila yayakap ng mali dahil sasabihin ng konsyensya nila ayon sa salita ng Diyos na mali ang bagay na yan at ito naman ay ang tamang paraan. Ang sarap ng buhay ng isang pastor na ganun, na hindi siya nag-aalaala, di ba? Na yung membrong ito, mali na pala yung ginagawa, may tiwala siya na dahil sa pagsasanay sa salita ng Panginoon, konsyensya, ginagabayan siya, na tama yung ginagawa niya at hindi ang mali. So, yan po ang dahilan kung bakit dapat pangalagaan ng konsyensya. Yan ang hinahangad natin na maging bunga ng ministeryo. Pag-ibig na galing daw sa isang mabuting budhi. Isa doon sa tatlo. Yung isa, mabuting budhi. Pero may pangalawang dahilan po. Dahil din, bakit dapat pangalagaan? Kasi ang pagpapabaya dito sa pangangalaga sa budhi, sangkap ng kapahamakang spiritual. Tingnan po natin ang 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, verse 18 hanggang 19. Sabi po sa verse 18, ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak. Ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglabang ka ng mabuting pakikipaglaban na iniingatan. Anong pakikipaglaban yon? Paul, na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Kita nyo? Timoteo, ingatan mo yung pananampalataya at budhi mo na magkaroon ka ng mabuting budhi sa lahat ng panahon. Bakit? Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Sa makatuwid, sa pagpapabaya, sa pangangalaga ng kanilang budhi o konsyensya, sila'y dumako sa pagkawasak ng kanilang pananampalataya. Isang bagay na ayaw nating mangyari sa bawat isa sa atin. Gusto nating maging ligtas hanggang huli. Ayaw nating maaksidente ang ating pananampalataya. At isa palang sangkap na mangyayari yun, itatakwil daw natin ang isang mabuting budhi. So, importante pala to sa Christian life. Di pala pwedeng pabayaan yung good conscience natin. Kaya nga si Paul, alam nyo, sabi niya sa Acts 24, verse 16, ang sabi doon, I always strive to maintain a blameless conscience before God and men. Yan ang isang layunin sa buhay ni Apostol Pablo. Pinaghihirapan niya, pinagsusumikapan niya na sa harap ng Diyos, malinis ang kanyang konsyensya. At sa kapwa-tao, malinis ang kanyang konsyensya na hindi siya babagabagi ng konsensyang ito na meron siyang maling ginagawa sa sarili niya o di kaya naman sa kanyang kapwa-tao. Importante pala, no? Yun ang goal ng ministry at delikado pagpabayaan natin. Ngayon, pangatlo, ano ba ang manhid na budhi na nailarawan, na tinatakan ng nagbabagang bakal? Alam niyo po, meron ba dito lumaki sa farm sa inyo? Hindi, ako lumaki sa farm eh. Hindi, totoo. Hindi ko na maalala lahat ng bagay. Pero, hindi, totoo. Lumaki talaga ako.
bago kami lumipat ng Maynila, sa farm kami sa Bulacan eh. Meron kami mga paitluging manok, ano, doon sa farm na yon. Sa farm kasi, minsan may mga bakang alaga, yung magsasaka, at minsan nagkakasama-sama itong mga bakang ito sa isang pastulan na kung saan kumakain sila ng damo. Paano mo malalaman kung ano yung baka mo doon at yung baka ng kapwa mo magsasaka? Tinatatakan nila ng mainit na nagbabagang bakal upang malaman kung kaninong baka yung baka na yon. Kung minsan mga initials ng may-ari, itinatatak nila doon sa baka. At pag natatakan na, yung baka na yon, ng nagbabagang bakal, nagiging manhid na yung mga ugat doon sa parte na tinatakan na nawawalan na ito ng pakiramdam. Yan po ginamit na illustration o description ni Apostle Paul para ilarawan yung isang masamang konsyensya. Ang isang masamang konsyensya daw, hindi na sensitibo kung anong tama o mali, manhid na itong konsensyang ito sa pagpapabaya at hindi pangangalaga. Ito yung konsensya ng isang tao na hindi na nararamdaman, hindi na alam, kumbaga, kung anong tamang gawin at kung mali na gawin. Kaya ewan ko kung narinig nyo na, di ba? Minsan may expression yung mga tao. Yung tao na yan, walang konsyensya yan eh. Narinig nyo na ba yon? Yung paglalarawan, walang konsyensya. Merong konsyensya. Ang ibig lang sabihin, nung sinabi na walang konsyensya, manhid na yung kanyang konsyensya. Hindi na siya nababagabag sa maling ginagawa, kundi manhid na, hindi na maramdaman. Ito po'y pinaliwanag din o inelaborate ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 18 to 19 na maganda ring basahin natin. Ephesians chapter 4 verse 18 to 19 na kung saan sabi diyan sa paglalarawan niya ng mga hintil, sabi, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasa'y nahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So, tinutukoy ni Apostol Pablo dito ang mga taong naging manhid na para sa kanila yung kahalayan, wala yan. Hindi masama yan. Okay yan kasi yan naman ang ginagawa ng mundo eh. Ganyan ang nagiging dahilan ng iba kung bakit nalulubog ang iba sa kamunduhan. Kasi dahilan nila, yan naman ang ginagawa ng karamihan eh. Nakikisama lang tayo sa mundong kinikilusan natin. Hindi naman tayo perpekto. Makasalanan naman tayo. Manhid na eh. Yung konsyensya, kaya binigay ang kanilang sarili sa kahalayan, naging sakim sa bawat paggawa ng uri ng karumihan. So nilalarawan dito yung isang tao, naglalakad na siya sa kasalanan. Hindi siya nababagabag. Nagpapatuloy siya sa daan na yon. Paano hindi na siya kinakausap ng konsyensya niya na mali yung ginagawa mo, mapapahamak ka niyan? Wala eh. Tahimik na yung konsyensya. Bakit? Tinatakan na ng nagbabagang bakal na ito'y naging manhid. Nasunog na yung kanyang pagiging sensitibo sa salita ng Diyos na nawala na yung pagsisiyasat niya kung anong tama o mali, na lumalakad na pala siya sa mali, natutungo sa kapahamakan, hindi siya binibigyan ng babala ng konsyensya niya. Kasi wala na eh. Manhid na eh. Oh. So, yan po ang manhid na budhi. Ang mabuting budhi, nagsasalita, sumisigaw upang tayo makaiwas sa kasalanan, magsisi sa kasalanan. Pero ang isang manhid na budhi, tahimik, walang pakiramdam. No objection, Your Honor. Sige lang, patuloy mo lang yung ginagawa mong mali. Hindi nagsasalita. Okay. Ngayon, sa panghuling dako, paano ba nagsisimula yung ganitong budhi na dapat nating ingatan ang ating sarili na mangyari sa atin to? Ayaw nating mangyari sa atin na meron tayong budhi na manhid, no?
May 4 na bagay po akong babanggitin na dapat na, ay 5 pala, na dapat nating iwasan para hindi maging manhid ang ating budhi. Unang-una po, yung pagiging kontento sa mababang antas ng pamumuhay bilang isang Kristiyano o contentment, sa wikang Ingles, contentment in mediocrity. Pagiging masaya na sa may mga estudyanteng ganito maka 75 sila, 75 yung passing sa eskwelahan, naka 75 sila, okay na yan, pasado naman kahit hindi ako na 100, lumipat na ako ng susunod na taon dahil pasado naman ako sa school sa susunod na taon, anong nagiging ambisyon nila? Basta maka 75, okay na yan, kasi pasado naman tayo hindi naman tayo sumabit, hindi naman tayo bumagsak. Kontento na siya sa pinakamababang antas ng pagiging isang estudyante. Pwede pong mangyari sa atin yon na makontento tayo sa mababang antas ng pamumuhay bilang isang Kristiyano na hindi na tayo, sinasanay natin yung konsyensya natin na hindi na tayo bagabagin sa uri ng buhay na yun. Kasi sinasanay na natin siya na ganun Halimbawa, 1 beses lang kayo magbasa ng Biblia sa 1 linggo. Dumaan yung susunod na linggo, 1 beses lang kayong nagbasa. Nung una, maingay pa yung konsyensya nyo. Sinasabi ng konsyensya nyo, bakit 1 beses ka lang nagbasa? Hindi ba dapat araw-araw ka nagbasa ng Biblia? Ba't 1 beses lang? Sa susunod na linggo, ganun na naman ang ginawa ninyo. 1 beses na naman kayo nagbasa ng Biblia. Okay na sa inyo yung bagay na yon. Kung minsan, nakikisama na yung konsyensya Hindi na tayo binabagabag. Kaya ang nangyayari, hindi tayo umaate ng prayer meeting, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, wala na tayong nararamdaman na nakukonsensya tayo na hindi tayo nakikisali sa panalangin, hindi tayo nakikisali sa afternoon worship service, hindi na tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw. Parang normal na lang, ordinaryo na lang. Bakit? Sinanay mo na yung konsensya mo na ganun hindi maganda yan para sa pangangalaga ng konsyensya kasi sinasanay natin sa ganong gawi. Mga kapatid, kung komportable tayo sa mababang antas ng pagiging isang Kristiyano, may problema konsyensya natin. Hindi maganda ang pangangalaga ng ating konsyensya. Pangalawa po, paano natin maiiwasan ang pagsisimula ng isang manhid na budhi? Yung pagpapatuloy sa kasalanan na walang pagsisisi o prolonged backsliding. Yung nagpapatuloy tayo sa kasalanan na ayaw natin pagsisihan, pinapatigas natin ang ating puso, matigas ang ating ulo, nagpupumili tayo sa isang gawain. Alam niyo po, pag nagkasala ang isang Kristiyano, binabagabag siya ng konsyensya niya Binabagabag siya. Paraan ng Diyos para kausapin yung taong ito. Kaya lang, pag pinilit nating magbingi-bingihan sa konsyensya natin, tinigasan natin ang ating puso sa isang bagay na alam natin mali ang gawi. Alam nyo, minsan humihina na yung boses ng konsyensya na kung baga nung una hindi ka makatulog sa gabi, dahil binabagabag ka ng konsyensya mo sa isang kasalanan, dahil nagpapatuloy ka sa kasalanan yun na walang pagsisisi, para bang nasasanay ka na lang sa ingay ng konsyensya mo na tumitigas na ang puso mo sa kanyang pagsasalita. Alam niyo po, nung bago lang kami sa Parañaque, kasi galing kami Manila nung una Nung lumipat kami sa Parañaque, ang MCBC po, tabi ng airport yan ang mga flight sa airport po, hindi lang ito sa araw. Kahit madaling araw, may mga flight po. Yung bahay namin, katabi lang halos ng runway sa NAIA, yung bahay namin. Kaya nung bago pa lang kami sa Parañaque, minsan, hindi kami makatulog sa gabi. Dahil sa ingay ng mga eroplano na nagte-take off sa airport na yon. Napupuyat kami kasi nagigising kami, ang ingay pag take off. Kaya lang, nung lumipas na ang mga taon, ang himbing na ng tulog namin. Sanay na kami Sanay na
pwedeng mangyari yun eh. Sanay na tayo sa tinig ng konsyensya natin na sinasabi natin, okay na, narinig ko na yan, na dapat kong pagsisihan ito, pero komportable pa ako rito. Mga kapatid, huwag niyong baliwalain yun. Kasi pag tumigas ang puso natin, tumigas ang konsyensya, maging manhid ang konsyensya, wala ka ng kaibigan para magbigay ng babala sa'yo, malapit ka na pala sa kapahamakan. Kaibigan ito na dapat ingatan. Kaya kung may sinasabi ito sa atin, pakinggan natin. Baka talagang nagkakasala tayo, baka talagang tama yung pasya ng ating konsyensya, makinig tayo sa sinasabi niya at gawin natin kung ano ang dapat nating gawin. Pangatlo po, na paraan para ang ating konsyensya ay maging manhid, ito po yung pangangatwiran sa gitna ng kasalanan. Minsan po nangyayari yan Matigas ang ulo natin na kung minsan alam na nating kasalanan, pinagtatanggol pa. Minsan nangyayari yan halimbawa sa mga single na babae na may nanliligaw sa kanila na hindi mananampalataya, na dapat hindi nila i-entertain dahil hindi mananampalataya, malinaw sa salita ng Diyos, yung kasalanan ng unequal yoking, kung minsan may mga dahilan pa na, pastor, ano naman mabait naman, may trabaho, isa pa, gwapo, itong lalaking ito. At saka, paano nating malaman? Baka sa pagsishare ko sa kanya ng gospel, ma-convert siya. Maging isang Kristiyano siya. Mga kapatid, wala tayong assurance doon. At anong assurance mo na hindi ikaw ang ma-convert niya? Na ikaw pala lumantad yung tunay na laman ng puso mo. Huwag tayong maging abogado ng ating kasalanan na nilalabanan natin yung ating konsyensya at pinagtatanggol natin yung mali. Kasi hindi yan paraan para maingatan ang ating konsyensya. Yan ay paraan para maging manhid yung ating konsyensya kasi baka sumuko na yung konsyensya dahil ang gagaling nating abogado Diba? At panahon ngayon ng mga abogado, di ba, sa mga napapanood natin sa TV, ang daming mga magagaling na abogado. Huwag kayong mag-abogado para sa mali. Kundi, ang mag-abogado kayo para sa tama. Pagtanggol nyo yung tama, hindi yung pinagtatanggol yung mali. Kasi, paraan yan. Rationalization of sin, is a formula for a bad conscience. Pang-apat po, silencing of conviction. Pagpapatahimik sa tinig ng konsyensya. Alam niyo po, merong isang smoker, chain smoker siya, mahilig manigarilyo. Ngayon, dahil sa pagmamalasakit nung pamilya niya sa kanya, pinabasa siya ng isang aklat ng mga panganib ng paninigarilyo. At may mga litrato doon nung mga naninigarilyo na maitim na yung kanilang baga, yung mga labi nila dahil nagkaroon ng cancer, nabubulok na yung kanilang labi at kanilang bibig, pinabasa sa kanya yung aklat na yon. Ngayon, hindi naglaon, tumigil siya. Hindi paninigarilyo yung tinigil niya, yung pagbabasa ang kanyang tinigil. Ayaw na niya makita yun. Kasi gusto niya ipagpatuloy yung kanyang kanyang kasalanan. Pwede ring mangyari po sa atin yan, kinokonvict tayo sa isang kasalanan na naghahanap tayo ng paraan para patahimikin yung ating konsyensya sa pagbaling ng ating atensyon sa ibang bagay na iniwasan natin yon, isinara natin yung libro na yon na nagsasabing mali tayo. Pagkatapos, nagtuon tayo ng ating atensyon sa ibang mga bagay. Whether music yon, social media, kung anumang bagay, entertainment, para itong yung isang nanay na iyak ng iyak yung kanyang anak na may hinihiling, sinaksa kanya ng pacifier sa bibig para tumahimik. Ganon din ito. Pwedeng mangyari sa atin yung silencing of conviction na walang pagsisisi sa kasalanan at gusto nating iwasan. Ayaw nating isipin yung bagay na ginagawa nating mali. Ayaw nating isipin. Ibaling natin yung ating atensyon sa ibang bagay. At panglima po at panghuli na paraan para magkaroon tayo ng manhid na budhi, yung pagtuturo sa ating mga konsyensya ng baluktot
na prinsipyo. Distortion of principle. Alam niyo po, yung tinig ng mundo, para kayong nasa isang basketball game. Kaya kung napanood niyo yung FIBA o nanonood kayo ng PBA, di ba, minsan hindi kayo magkarinigan dahil ng katabi mo, dahil sa ingay ng cheer ng mga tao na nanonood. Ang lakas nun eh. Kaya minsan kailangan nagsisigawan kayo para magkarinigan kayo sa sinasabi ng bawat isa sa inyo. Ganyan din po ang tinig ng mundo. Napakaingay ng mundo pagdating sa mga prinsipyo nito. Na kung minsan, ang nasasagap nating mga prinsipyo na itinuturo natin sa ating konsyensya ay yung mga prinsipyo ng mundo na taliwas sa salita ng Diyos. In other words, parang in-educate natin yung conscience natin hindi sa salita ng Diyos, kundi sa salita ng mundo na aminin natin mas maingay. Kasi nasa ating paligid, araw-araw, baka nasa ating isip at puso pa, ito mga prinsipyo na ito. Na katulad ng prinsipyo na dapat magpayaman tayo, dapat magsaya tayo habang nasa mundong ito, hindi masamang magsinungaling, basta magandang layunin mo, hindi masamang magnakaw, kung ikaw naman ay nahihirapan. Mga kapatid, yung mga prinsipyo na yan, dapat hindi maging paraan para turuan ang ating konsyensya na maging mali ang mga pasya nito dahil naturuan sa eskwelahan ng mundo, hindi ng salita ng Diyos. So, yan po yung 5 dapat nating pag-ingatan. Yung contentment in mediocrity, prolonged backsliding, rationalization of sin, silencing of conviction, distortion of principle. So in closing po, sana wala tayo doon sa 5 binanggit natin, bagkus iniingatan natin ang ating konsyensya at panananatili nating dalisay ang ating konsyensya sa harapan ng Panginoon sapagkat ililigtas tayo nito, hindi tayo ipapahamak nito sa kapahamakan. Ngayon, baka meron dito kung kinakausap na talagang hindi mo pa masasabi na ikaw ay na kay Kristo, isang mananampalataya. Bakit kaya? Bakit naman tayo nagtatagal sa pagyakap kay Kristo bilang isang tagapagligtas natin? Pakinggan natin ang boses ng konsyensya natin. Baka kinakausap ka ng konsyensya mo, bakit hindi ka pa nananampalataya kay Jesus? Bakit nananatili ka pa sa isang buhay ng kasalanan? Bakit hindi ka magsisi? Hindi mo ba nakikita na kay Kristo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan? Bakit kailangan magpatuloy ka sa isang buhay na alam mo naman tutungo sa kapahamakan? Kasi yan ang turo na naririnig mo sa iglesyang ito. So kaibigan, pakinggan natin yung konsyensya natin. Tinuturo tayo kay Jesus, lumapit tayo kay Jesus. Baka sumpong ng kapatawaran at pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Diyan po nagwawakas ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. At tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang pinagkaloob nyo sa bawat sa amin ngayong umaga. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang mailapat namin sa aming mga buhay itong mga bagay na ito at ingatan nyo kami na hindi kami mailarawan bilang yung mga nilarawan ni Paul sa 1 Timothy 4 na mga taong may manhid na konsyensya. Panatiliin nyo pong sensitibo ang konsyensya namin pagdating sa pagpasya namin ng tama o mali para kami ligtas at maluwalhati namin kayo sa aming mga buhay. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.